10 taong sakripisyo at yaman ipinalit sa isang may bahay na papatayin para sa siguro. Habang si Maristela ay nag-aayos para sa kanilang anibersaryo, si Renzo ay nagreregalo ng milyon-milyong piso sa kanyang lihim na pamilya. Pirma na lang sa insurance ang kulang at mamamatay na ang bobong babaeng yan, ang malamig na pahayag ng asawa. Ngunit bago pa man maisagawa ang bitag, bawi na ng tunay na may-ari ang bawat sentimo ng kanyang yaman. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para sa isang malamig at walang awang paniningil. Paano pinaluhod ng isang nilokong asawa ang buong pamilya ng mandarambong nang hindi nagpapatak ng kahit isang luha? Hinahawakan ni Maristela ang makislap na kwintas na brilyante sa kanyang leeg, nakangiti sa kanyang sarili sa harap ng salamin, habang iniaayos ang kanyang pulang bestido, para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa ilalim ng mga mamahaling pabango na nakahanay sa ibabaw ng tukador, napansin niya ang banayad na pagyanig ng isang hindi pamilyar na telepono na nakatago sa likod ng mga lumang dokumento sa kalahating nakabukas na drawer ni Renzo. Pagkapindot niya sa kumikinang na screen, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang asawa mula sa isang bagong dating na voice message. "Huwag kang mag-alala, Danica. Konting tiis na lang at pirma na lang ng bobong babaeng yan sa bagong insurance policy. Ang kulang pagkatapos ng biyahe namin sa Palawan ay mapapasatin na ang lahat ng yaman ng mga Villarreal." Napatigil ang kanyang mga daliri sa tapat ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mukha sa salamin ay nanatiling tila isang estatwa ang gawa sa marmol. Hindi pa man lubos na humuhupa ang unang alon ng sakit, lumitaw sa screen ang sunod-sunod na larawan ng kanyang asawa na nakangiti, kayaap ang isang mas batang babae sa harap ng isang simpleng kapilya sa probinsya kasama ang 2 bata na may parehong mga mata ni Renzo. Sa tabi ng mga larawan ay ang mga kopya ng sertipiko ng kapanganakan ng mga bata kung saan nakasulat ang pangalan ni Renzo Alcaraz bilang ama at ang mga talaan ng bangko na nagpapakita ng lihim na paglilipat ng pondo mula sa Alcaraz Builders, ang kumpanyang isinalba ni Maristela gamit ang sarili niyang inheritance patungo sa account ng isang nagngangalang Danica Santos. Bago pa man siya makahinga ng malalim upang hanapin ang kanyang nawalang lakas, bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok si Doña Ofelia, ang kanyang biyenan, na may hawak na baso ng maligamgam na tubig. Ang mukha ay puno ng wad na pag-aalala habang dahan-dahang humahakbang papalapit. "Maristela, anak, bakit hindi ka pa na nakabihis ng buo?" Ang wika ni Doña Ofelia. Ang kanyang boses ay may tonong nagmamadali na pilit itinago sa ilalim ng lambing. "Nasa ibaba na ang sasakyan. At nga pala dinala rito ng ahente ang mga papeles para sa bago mong insurance policy. Sabi ko sa iyo sa panahon ngayon, kailangang sigurado ang kinabukasan ng pamilya. Pirmahan mo na bago kayo umalis ni Renzo." Tiningnan ni Maristela ang matandang babae na halos 7 taon niyang inalagaan at itinuring na parang sariling ina. Naalala niya kung paano niya binayaran ang lahat ng utang sa sugal ng matanda, kung paano niya binili ang mga mamahaling gamot nito, at kung paano niya tiniis ang mga patutsada nito noong mga unang taon ng kanyang kasal dahil lamang sa paggalang. At ngayon, ang parehong babaeng ito ay nakatayo sa kanyang silid, hawak ang panulat na tila isang kutsil, yon na nakatutok sa kanyang likuran. Nagmamadaling kunin ang kanyang pirma bago siya ihatid sa kanyang sariling kamatayan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa isip ni Maristela. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig at pagtitiis na nagtali sa kanya sa pamilyang ito sa loob ng 1 dekada ay tuluyang naputol ng walang tunog. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang init ng kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matigas na yelo. Napagtanto niya na ang bawat sakripisyo niya ay itinuring lamang nilang kahinaan at ang kanyang kabutihan ay ginawa nilang sandata upang siya ay ubusin. "Of course, Mama," ang sagot ni Maristela. Ang kanyang boses ay patag, walang kahit kaanting panging-inig habang dahan-dahang ibinubulsa ang lihim na telepono ni Renzo sa ilalim ng kanyang pulang bestido. Humarap siya kay Doña Ofelia
ng may banayad at malamig na ningiti. Huwag kayong mag-alala. Pipirmahan ko ang bawat papel na dapat pirmahan. Ngunit bago yon, nais ko munang tiyakin na maayos ang lahat para sa hapunan namin ni Renzo. Nakahinga ng malalim si Doña Ofelia, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman na hindi niya kayang itago. Mabuti naman anak, alam mo namang ang kalusugan ko ay mahina na at ang tanging hangad ko lang ay ang seguridad ninyong mag-asawa. Lumapit si Maristela at ginawa ang tradisyonal na pagmamano kay Doña Ofelia. Nararamdaman ang tungot at malamig na balat ng matandang babae sa kanyang no. Sa bawat segundong idinikit niya ang kanyang muka sa kamay nito, ipinangako niya sa kanyang sarili na ito na ang huling pagkakataot na yuyuko siya sa sinuman sa pamilyang ito. Pagkaalis ng kanyang binya, mabilis niyang nilapitan ang kanyang sariling telepo at tinawagan ang nag-iisang tao na maaari niyang pagkatiwalaan. Ate Santos! Ang bulong ni Maristela sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang sariling refleksyon sa salamin na tila hindi na niya kilala. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa aking mga ari-arian at magsimula ka ng mag-imbestiga sa mga transaksyon ng Alcaraz Builders sa nakalipas na 2 taon. Huwag kang mag-iwan ng anumang bakas. May problema ba, Maristela? Ang tanong ng matandang abogado, ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala na akong asawa, Otin Santos. Ang malamig na sagot ni Maristela habang dahan-dahang hinihila ang zipper ng kanyang bestido. Mayroon na lamang akong mga magnanakaw na dapat ibalik sa kung saan sila nararapat. Bago pa man makasagot ang abogado, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Renzo na papalapit sa pinto ng silid, kasunod ang kanyang masayang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis na lumipas ang gabi ng anibersaryo na puno ng pagkukunyari at ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay nagdala ng isang panibagong uri ng laro. Sa marang, yang hapagkainan ng pamilya Alcaraz, ang amoy ng bagong timplang kape at sinangag ay hindi kayang pagtakpan ng umaalingasaw na amoy ng pagkakanulo. Nakaupo si Doña Ofelia sa kabisera. Dahan-dahang hinahalo ang kanyang tsaa habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat galaw ni Maristela. Magandang umaga po, Mama, ang banayad na bati ni Maristela habang dahan-dahang lumalapit. Iniunat niya ang kanyang kamay upang gawin ang tradisyonal na pagmamano, idinidikit ang likod ng palad ng matanda sa kanyang no habang pinipigil ang matinding pagnanais na lumayo. Magandang umaga naman, anak, ang sagot ni Doña Ofelia. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na pelos na may nakatagong tinik. Nasaan ang asawa mo? Maagang umalis si Renzo dahil may aasikasuhin daw na emergency sa site ng Alcaraz Builders. May tinatapos lang po siyang mga tawag kanina, Mama. Ang sagot ni Maristela habang nauupo sa kanyang tapat at nagsasalin ng kape. Alam niyo naman si Renzo, napakasipag pagdating sa kumpanya. Humawak si Doña Ofelia sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng pangingyaw ng sakit, isang pamilyar na eksena na madalas niyang gamitin kapag may hihilingin siya. Hi Maristela, naramdaman ko na naman ang pagsikip ng dibdib ko kagabi. Sabi lang doktor ko sa St. Luke's, kailangan ko raw ng mas maraming pahinga at iwasan ng stress. At ang mga gamot ko mula sa Amerika, dumarating na naman ang bagong batch. Medyo mabigat ang bayarin na yon, mga 50,000 piso rin. Tiningnan ni Maristela ang matanda habang dahan-dahang sumusubo ng pagkain. Sa nakalipas na mga taon, ang mga peking atake sa puso na ito ay palaging nagbubukas ng pitaka ni Maristela nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang linta na sumisipsip sa kanyang dugo habang napaplano ng kanyang libing. Ipadala niyo po ang resibo sa assistant ko, Mama. Ang malamig na sagot ni Maristela, nakangiti pa rin. Ipapaayos ko ang bank transfer pagkatapos ng mga appointment ko ngayong araw. Salamat anak, napakabuti mo talaga. Swerte ni Renzo sa iyo. Ang wika ng matanda, muling bumalik ang sigla sa kanyang muka na tila isang himala. Pagkatapos ng almusal, hindi nag-aksaya ng oras si Maristela. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng lungsod. Malayo sa mga mata ng mga kakilala. Doon sa isang madilim na sulok,
naghihintay si Ate Mateo Santos, ang matandang abogado na naglingkod sa kanyang yumaong ama sa loob ng 3 dekada. Nang makita ni Ate Santos si Maristela, agad siyang tumayo. Inayos ni Maristela ang medyo tabing kwelyo ng Amerikana ng matanda 1 kilos, na palagi niyang ginagawa mula pa noong bata siya, na nagpapaalala sa kanyang ama, na palagi nagtitiwala sa katapatan ng abogadong ito. Salamat sa mabilis mong pagtugon, Ate Santos, ang panimula ni Maristela habang nauupo sila. Anumang oras, Maristela. Para sa anak ng aking pinakamatalik na kaibigan, ang sagot ni Ate Santos. Inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inimbestigahan ko ang mga dokumento ng Alcaraz Builders gaya ng hiling mo kagabi. Natatakot ako na ang mga hinala mo ay totoo. Ipinakita ng abogado ang mga bank statement ng kumpanya. Ang Alcaraz Builders ay halos isang shell company na lamang ngayon. Sa nakalipas na 2 taon, unti-unting nililimas ni Renzo ang pondo sa pamamagitan ng mga bayad sa mga peking subcontractor. Ang lahat ng perang ito ay napupunta sa isang personal account sa ilalim ng pangalan ni Danica Santos sa isang maliit na bangko sa probinsya. Halos 80 milyong piso na ang nawala mula sa kapital na ibinigay mo. Tiningnan ni Maristela ang mga numero. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang panulat na hawak ay dahan-dahang tumutuktok sa ibabaw ng lamesa, lumilikha ng isang mabagal at nagbabantang ritmo. At ang mansyon sa Makati, Ate Santos? Ang tanong ni Maristela. Iyon ang mabuting balita, ang sagot ng abogado. Dahil ang mansyon ay minana mo sa iyong ama, bago ka pa ikasal, ito ay itinuturing na paraphernal property sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Hindi ito bahagi ng absolute community of property ninyong dalawa. Ibig sabihin, may buong karapatan kang ibenta o ilipat ito nang walang pahintulot o pirma ni Renzo. Nakausap ko na rin ang kinatawan ng trust fund na interesadong bumili nito para sa isang bagong development project. Handa silang magbayad ng 100 milyong piso ng cash. Tumango si Maristela. Ipatuloy mo ang transaksyon, Ate Santos. Gusto kong matapos ang benta sa lalong madaling panahon, ngunit panatilihin nating lihim ang aking pangalan sa likod ng isang kumpanya. Bahagyang kumunot ang no ng abogado, tila may naalala. May isa pa akong bagay na natuklasan, Maristela. Nung nakaraang linggo, may isang opisyal na pagtatanong na ginawa sa isang malaking kumpanya ng seguro sa ilalim ng iyong pangalan. Humihingi sila ng mabilisang pag-apruba para sa isang bagong policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, kung saan si Renzo ang nag-iisang benepisyaryo sa oras ng iyong kamatayan. May pirma na ang dokumentong iyon, Maristela. Sigurado ka bang hindi mo pa ito napipirmahan? Napatigil ang pagtuktok ng panulat ni Maristela. Ang kanyang puso ay dahan-dahang bumigat. May pirma na ibig sabihin bago pa man dinala ni Doña Ofelia ang mga papeles sa kanya kanina. Meron ng peking dokumento na umiikot na naglalaman ng kanyang wad na lagda. Hindi ko pa nakikita ang dokumentong yon hanggang kaninang umaga, Ate Santos. Ang bulong ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng gabi. Ibig sabihin, nagmamadali sila at handa silang gumawa ng krimen upang mapabilis ang proseso. Mapanganib ito, Maristela, ang babala ni Ate Santos, hinahawakan ng kanyang kamay. Kung alam na nila kung paano pekein ang pirma mo, hindi malayang isagawa na nila ang kanilang balak sa lalong madaling panahon. Bago pa man makasagot si Maristela ang kanyang telepo, nooy nagsimulang mayanig sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Renzo ay kumikislap sa screen. Huminga ng malalim si Maristela, inayos ang kanyang boses upang maging tunog ng isang mapagmahal na asawa bago sagutin ang tawag. Hello, Renzo? Maristela. Ang boses ni Renzo mula sa kabilang linya, may halong kaba at pagmamadali na pilit itinago sa isang tawa. Nasaan kami? Emergency dito sa bangko ng kumpanya. Kailangan ko ang personal mong pirma ngayon din para sa isang pautang na gagamitin natin sa bagong proyekto sa QC. Sabi ng manager kung hindi natin ito mapipirmahan, bago mag-alas 3 ng hapon, magkakaproblema ang pagpapasweldo sa mga manggagawa. Maari ka bang pumunta rito sa opisina ngayon din? Tiningnan ni Maristela si Ate Santos na dahan-dahang umiling.
Alam niya na ito na ang simula ng kanilang pag-atake, ang unang hakbang upang itali ang kanyang mga kamay sa pananalapi bago isagawa ang huling plano. Sige, Renzo. Ang sagot ni Maristela habang ang kanyang libreng kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong takot. Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako. Pumasok si Maristela sa opisina ng Alcaraz Builders na may dalang malamig na hangin ng kapangyarihan. Nilagpasan niya ang mga empleyadong bumabati sa kanya at dinala ang kanyang mga hakbang patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasil o ang opisina ng Chief Accountant na si Teresa. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Teresa na balisang nag-aayos ng mga papeles ang mga kamay nito ay halatang nanginginig sa takot habang may hawak na isang piraso ng papel. Ma'am Maristela, ang nanginginig na bati ni Teresa mabilis na itinago ang papel sa ilalim ng kanyang keyboard. Hindi ko po inaasahan na darating kayo ngayon. Sabi po ni Sir Renzo ay nasa isang mahalagang pulong kayo. Naupo si Maristela sa tapat ng lamesa ni o hindi man lang inaalis ang kanyang mamahaling salaming itim. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa, mismong sa tapat ng keyboard ni Teresa. Iyan ang mga kopya ng mga bank transfer na ginawa mo sa nakalipas na 2 taon, Teresa. Ang malamig na panimula ni Maristela, ang boses ay tila isang talim na dahan-dahang bumaon sa katahimikan ng silid. Alam kong alam mo na ang mga subcontractor na binabayaran mo ay hindi umiiral? At alam kong alam mo rin kung kaninong personal na account na pupunta ang milyong-pisong pondo ng kumpanyang ito. Nalaglag ang panulat mula sa kamay ni Teresa at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ma'am, pilit lang po ako ni Sir Renzo. Sinabi niya po na kapag hindi ko ginawa ang mga transaksyong ito, sisirain niya ang aking lisensya bilang CPA at idedemanda niya ako sa salampagnanakaw. May pamilya po ako, ma'am. May pamilya ka, Teresa. Ngunit may pamilya rin ako na kasalukuyang ninanakawan ng aking asawa gamit ang mga kamay mo. Ang sagot ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa accountant na parang isang lawin. Meron kang 2 pagpipiliang na yon. Ang una ay ang sumama kay Renzo sa kulungan kapag inihain ko ang demanda para sa syndicated estafa sa susunod na linggo. Ang pangalawa ay ang pirmahan ng affidavit na inihanda ng aking abogado, ibigay sa akin ang lahat ng kopya ng mga peking resibo at titiyakin kong hindi ka madadamay sa kasong ito. Humagulgol si Teresa, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha nang makita ang kawalan ng awa sa mga mata ni Maristela. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Lahat po ng hihilingin ninyo, ibibigay ko. Mabuti, ang wika ni Maristela habang dahan-dahang tumatayo. Ihanda mo ang mga dokumento para sa paglilipat ng 3 pinakamalalaking proyekto natin sa BGC at Makati. Ililipat natin ang mga kontratang ito sa Villarreal Holdings bago matapos ang araw na ito. Pag-uwi niya sa bahay nung gabing yon, nadatnan niya si Renzo na nakaupo sa sala, may hawak na baso ng whiskey at tila balisa. Nang makita si Maristela, agad siyang tumayo at lumapit ang kanyang muka ay nagpapakita ng pamilyar na kombinasyon ng galit at pagkukunyari. Nasaan ka ba galing, Maristela? Ang tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay may halong panggigipit. Sabi mo ay pupunta ka sa opisina para pirmahan ng pautang. Dahil sa hindi mo pagsipot, hindi ko nakuha ang pondo mula sa bangko. Bakit ba napaka-irresponsable mo pagdating sa mga bagay na mahalaga sa akin? Naupo si Maristela sa sofa. Dahan-dahang inilalagay ang kanyang bag sa tabi. Tiningnan niya si Renzo habang ito ay patuloy na nagsasalita, inilalabas ang lahat ng kanyang ginalit na manipulasyon. You know what, Maristela, masyado ka nang nakatutok sa sarili mong kumpanya, sa Villarreal Holdings na yan? Ang patuloy ni Renzo dahan-dahang lumalapit at humahawak sa kanyang balikat habang ginagamit ang kanyang paboritong estilo ng pag-gaslight. Kung mas binibigyan mo sana ako ng suporta bilang asawa mo, hindi magkakagulo ang pananalapi ng Alcaraz Builders. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa atin, para sa hinaharap nating dalawa, pero parang wala kang pakialam. Habang nagsasalita si Renzo, napansin ni Maristela ang isang maliit na bahid ng pulbos o dumi sa kanang pisngi nito. Marahil ay galing sa mukha ni Danica bago ito umuwi.
Dahan-dahang itininaas ni Maristela ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang duming iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang haplos ay tila napakalambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang kahit anong init. "Patawad, Renzo!" Ang mabilis at meryang sagot ni Maristela. Ang kanyang boses ay may halong sarkasmo na hindi napansin ng asawa dahil sa labis na kaba. "Masyado lang akong naging abala sa pagliligtas ng mga bagay na akala ko ay mahalaga sa atin. Ngunit huwag kang mag-alala, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin layon." Kumunot ang noo ni Renzo, tila nagtataka sa lamig ng kanyang reaksyon. "Ano ang ibig mong sabihin? At nga pala, may narinig akong balita mula sa isang kaibigan sa bangko. May naghahanap daw ng mga lumang talaan ng mga account ng kumpanya natin. May alam ka ba rito?" Hindi sumagot si Maristela. Numiti lamang siya ng bahagya habang tinititigan ang asawa. Sa sandaling iyon ang kanyang katahimikan ay tila isang masikip na lubid na dahan-dahang pumipigil sa paghinga ni Renzo. Bago pa man makapagsalita muli si Renzo, ang kanyang telepo, no sa ibabaw ng lamesa ay biglang nag-vibrate. Kumislap ang screen nito, nagpapakita ng isang opisyal na email notification mula sa kanilang bangko. Mabilis na kinuha ni Renzo ang telepono at binuksan ang email. Habang binabasa ang nilalaman nito, ang kanyang muka ay dahan-dahang nawala ng kulay at ang kanyang baso ng whiskey ay halos mabitawan ng kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang awtoridad bilang signatory sa pangunahing account ng kumpanya ay pansamantalang sinuspend dahil sa isang opisyal na system audit na inilunsad na may-ari ng mayoryang share ang Villarreal Trust. Tumingin si Renzo. Kay Maristela ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito habang ang pulgadang ilaw ng wireless router sa sulok ng silid ay patuloy na kumukurap sa dilim tila isang timer ng isang bomba na malapit ng sumabog. Sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, nakaupo sina Renzo at Danica sa tabi ng malaking binta ng salamin. Ang kapaligiran ay puno ng karangyaan, ngunit ang mukha ni Renzo ay bakas ang matinding balisa habang pabalik-balik na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang telang panyo. "Renzo, anong ibig mong sabihin na hindi mo makuha ang pera sa bangko?" Ang tanong ni Danica, ang kanyang boses ay may halong inis at pagtaas ng tono habang iniaayos ang kanyang mamahaling designer handbag na binili gamit ang pera ng pamilya Villarreal. "Kailangan na natin ng 5 milyong piso para sa huling hulog sa bahay sa Cavite bago tayo lumipat patungong Singapore sa susunod na linggo. Nangako ka sa mga bata? Subukan mong maunawaan, Danica." Ang bulong ni Renzo, pilit na ibinababa ang kanyang boses upang hindi marinig ng ibang customer. "May ginagawang system audit ang bangko ngayon. Hindi ko alam kung bakit biglang nagaganito, pero sinisigurado ko sa'yo na maayos ko rin ito agad. Kailangan lang natin ng konting panahon." Sa kabilang gilid ng dalampasigan ng kalsada, sa panlabas na mesa ng isang hiwalay na kapihan, nakaupo si Maristela kasama si Ate Mateo Santos. Mula sa kanyang pwesto, malinaw niyang nakikita ang bawat galaw at eksena sa pagitan ng kanyang asawa at ng tin nito. Hawak ni Maristela ang kanyang telepo, no dahan-dahang pinapindot ang camera shutter upang kumuha ng malilinaw na larawan ng dalawa mga patunay ng patuloy na relasyon na magagamit niya sa hukuman. Nakahanda na ang lahat ng ebidensya para sa kasong adultery at estafa Maristela, ang mahinang ulat ni Ate Santos habang iniinom ang kanyang kape. Ang natitira na lamang ay ang tamang oras ng paghahain. Habang naglalakad sila palayo sa lugar, pagkatapos ng kanilang pagpupulong napatigil si Maristela sa tapat ng isang butik para sa mga bata. Sa kabilang panig ng bintanang, salamin nakadisplay ang isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa mamahaling balat. Dahan-dahang humawak si Maristela sa malamig na salamin. Naalala niya ang 5 taon na ang nakalilipas noong nawalan siya ng sanggol dahil sa matinding pagod at stress habang itinataguyod ang kumpanya ni Renzo. Samantalang ang kanyang asawa ay wala sa kanyang tabi dahil nasa piling na pala ni Danica na kasalukuyang nanganganak sa unang anak nito. Isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng isang patak ng malamig na galit. Ang mga luhang hindi pumatek noon ay naging matigas na bakal na nagpapatakbo sa kanyang plano ngayon.
Inilabas ni Maristela ang isang pangalawang telepono na may prepaid SIM card na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Mabilis niyang itinipa ang isang mensahe para sa numero ni Danica na nakuha niya mula sa mga file ng kumpanya. Inilakip niya sa mensahe ang kopya ng opisyal na paalala para sa naka-schedule na foreclosure ng bahay sa Cavite, isang ari-arya na ibinayad ni Renzo gamit ng pondong. Isinangla niya sa bangko nang hindi nalalaman ni Danica. Habang naglalakad si Maristela patungo sa kanyang sasakyan, pumasok si Renzo sa kanyang sariling sasakyan na nasa kabilang parking lot balisa at hindi alam ang gagawin. Bago pa man niya ma-start ang makina ang kanyang telpon, ay biglang nag-ring ng walang tigil. Sinagot ni Renzo ang tawag at agad na umalingaw sa kanyang tainga ang hysterical na iyak ni Danica mula sa kabilang linya. "Renzo, nasaan ka?" Ang sigaw ni Danica na puno ng galit at takot. "Sinungaling ka, may nagpadala sa akin ng dokumento mula sa bangko. Naka-foreclose ang bahay natin sa Cavite Baon, sa utang ang kumpanya mo, at wala ka talagang perang maibibigay sa akin? Nagsinungaling ka sa akin sa loob ng 5 taon? Nalaglag ang telepono sa kamay ni Renzo habang ang basang-baso ng iced tea na iniiwan niya sa mesa ng restaurant ay nag-iwan ng isang bilog na marka ng tubig na dahan-dahang natutuyo tulad ng kanyang mga pangarap na mabilis na naglalaho sa hangin. Sa gabing iyon, ang hapagkainan ng pamilya Alcaraz ay nababalot ng isang hindi karaniwang karangyaan. Nagpaluto si Doña Ofelia ng mga mamahaling pagkain at naglagay ng mga sariwang bulaklak sa gitna ng lamesa. Ngunit sa tabi ng mga plato ng pagkain, may nakapatong na isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento ng Sun Life Insurance. Kasama nila sa hapunan ang isang lalaki na nagpakilalang si Mr. Castro, isang senior insurance agent na may kakaibang ngiti at hindi mapakaling mga mata. Si Renzo nakakaunti lamang ang kinain dahil sa matinding tensyon pagkatapos ng kanyang pakikipag-away kay Danica at sa pagkaka-freeze ng mga bank account ng kumpanya ay paulit-ulit na tumitingin sa kanyang orasan. "Maristela, my dear." Ang panimula ni Doña Ofelia habang hinahawakan ang kanyang dibdib at nagpapakita ng isang mahinang ngiti. "Sinabi sa akin ni Renzo ang tungkol sa mga kamakailang problema sa pananalapi ng kumpanya. At bilang ina, hindi ako makatutulog ng maayos kung alam kong walang seguridad ang inyong hinaharap." Inilagay ni Mr. Castro ang folder sa tapat ni Maristela. "Ma'am Maristela, ito po ang comprehensive life insurance policy na may kabuuang halaga na 50 milyong piso. Sa ilalim ng kasunduang ito, si Sir Renzo ang magiging sole beneficiary kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aksidente o pagkawala ng buhay." Tiningnan ni Maristela ang dokumento. Sa ibaba ng pahina, nakatatak na ang pirma ni Renzo bilang saksi at ang isang linya para sa kanyang sariling lagda ay naghihintay. Sa gitna ng kanyang dibdib, ang isang eleganteng pearl brooch na nakakabit sa kanyang damit ay dahan-dahang nagre-record ng bawat daloy ng usapan gamit ang isang nakatagong microphone. 50 milyong piso. Ang malamig na tanong ni Maristela nakatitig sa mga mata ng ahente. "Hindi ba't napakalaki naman ang halagang ito para sa isang simpleng policy, Mr. Castro? At bakit tila nagmamadali kayo na mapirmahan ito ngayong gabi?" Bahaging nabilaukan si Renzo sa kanyang inumin at mabilis na sumagot. "Maristela, it's for our protection. Alam mo namang madalas tayo magbiyahe. Papaalis tayo patungong Palawan sa susunod na linggo. Mas mabuting handa tayo sa anumang pwedeng mangyari." Nagsimula na namang humawak si Doña Ofelia sa kanyang leeg. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pilit. "Aray, ang dibdib ko. Maristela, anak, pakiusap. Huwag mo nang paitulin ang prosesong ito. Pirmahan mo na para naman makapagkahinga na ang isip ko. Ayaw mo bang maging panatag ang ina ng asawa mo?" Habang pinapanood ni Maristela ang drama ng kanyang biyen, ang dahan-dahan niyang iniurong ang isang baso ng maligamgam na tubig papalapit sa kamay ng matanda. Kabisadong-kabisado niya ang bawat galaw ng mukha ni Doña Ofelia, ang bahagyang pagtaas ng kanang kilay kapag nagsisinungaling ito at ang mabilis na pagkurap ng mga mata kapag may nakatagong kasakiman. "Huminahon kayo, Mama," ang mahinang wika ni Maristela. Ang kanyang boses ay walang kaunting emosyon. "Ayokong maging sanhi ng inyong pag-atake sa puso.
Kinuha ni Maristela ang mamahaling ballpen na inabot ni Renzo. Tinitigan niya ang linya sa ibaba ng dokumento. Alam niya mula kay Ate Santos na kung tatanggihan niya ang pagpirma, na yon maghinala sina Renzo at gagamit ng mas marahas na paraan bago ang biyahe sa Palawan. Ngunit kung pipirmahan niya ito gamit ang kanyang karaniwang lagda, ilalagay niya ang sarili sa isang legal na bitag. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Sa halip na gamitin ang kanyang opisyal na pirma na nakatala sa kanyang mga bank account at passport, ginamit niya ang kanyang lumang pirma noong siya ay nag-aaral pa sa kolehi o isang lagda na may bahagyang pagbabago sa ikot ng letrang M at walang dalawang tuldok sa dulo. Sa ilalim ng batas at pagsusuri ng anumang notaryo o bangko, ang pagbabagong ito ay otomatikong magpapawalang bisa sa dokumento sa oras ng beripikasyon dahil sa signature discrepancy. Bumaon ang dulo ng mamahaling ballpen sa tilang lamesa. Sa ilalim ng papel ng huling dadiinan ni Maristela ang kanyang lagda na nag-iiwan ng isang malalim at hindi nakikitang marka. Mabilis na kinuha ni Mr. Castro ang dokumento at mabilis na isinara ang folder, tila natatakot na magbago ang isip ni Maristela. Nagpalitan ng mabilis na tinginan sina Renzo at Doña Ofelia. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding kaluwagan at lihim na kagalakan. Salamat, Maristela. Ang wika ni Renzo, pilit na ngumingiti habang hinahawakan ang balikat ng kanyang asawa. Ginawa mo ang tamang desisyon para sa pamilya natin. Tumayo na si Mr. Castro at nagpaalam na aalis na upang iproseso ang mga papeles. Nang maiwan silang tatlo sa hapag-kainan dahan-dahan, lumapit si Doña Ofelia kay Maristela. Inabot ng matanda ang kamay ng kanyang kondother at mahigpit itong hinawakan gamit ang kanyang malalamig at tuyot na mga daliri. Tinitigan ng matandang babae si Maristela sa mga mata at sa isang boses na puno ng malamig at nakakapangilabot na lambing pabulong itong nagsalita. Salamat anak, ngayon ay panatag na ang loob ko na may mangyayari mang masama sa iyo. Kinaumagahan sa loob ng isang pribadong silid sa pamosong Manila Club, nakaupo si Maristela sa tapat ng isang lalaking may edad na nagngangalang Mr. Arnaldo, ang opisyal na kinatawan ng isang kilalang investment trust sa Ibayong Dagat. Sa tabi ni Maristela, maingat na sinusuri ni Ate Mateo Santos ang huling pahina ng Deed of Absolute Sale para sa 3,000 metrong kwadradong mansyon sa Makati. Ang lahat ng dokumento ay malinis at ayos sa batas, Maristela. Ang pahayag ni Ate Santos habang iniaabot ang mamahaling fountain pen sa kanya. Dahil ang ari-ariang ito ay minana mo sa iyong ama bago ang iyong kasal, ang buong halagang 100 milyong piso ay direktang ililipat sa iyong personal na account sa Singapore. Bago ilapat ni Maristela, ang panulat dahan-dahan niyang hinawakan ang lumang gintong susi ng mansyon na nakapatong sa mesa. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang boses ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya tungkol sa kahalagahan ng integridad at proteksyon ng sariling pangalan. Ang mansyon na yon ay puno ng mga alaala, ngunit ang mga alaalang yon ay nadungisa na ng mga yapak ni Renzo at Doña Ofelia. Ang pagbebenta nito ay hindi lamang isang transaksyong pampinansyal. Ito ay ang tuluyang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mga Alcaraz. Mabilis na nilagdaan ni Maristela ang dokumento. Inabot niya ang gintong susi kay Mr. Arnaldo na tumingin sa kanya ng may malalim na paggalang. Isang karangalan ang makatrabaho ang anak ng huling Don Villarreal, ang wika ng lalaki na tila may lihim na kaalaman sa nakaraan ng kanyang pamilya. Habang nagaganap ang pirmahan sa Manila Club si Renzo, ay nasa isang construction site nang makatanggap ng isang tawag mula sa kanilang kapitbahay sa Forbes Park. Renzo, may problema ba sa mansyon niyo? Ang tanong ng kapitbahay sa kabilang linya. May mga lalaking nakabarong at may dalang mga blueprint at measuring tape na nag-i-inspeksyon sa paligid ng bahay niyo. Sabi ng security guard sa gate, binili na daw ng isang bagong korporasyon ang buong ari-arian. Nalaglag ang sigarilyo mula sa bibig ni Renzo. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at pagtataka. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinatakbo ito ng napakabilis pabalik sa Makati. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig sa galit. Pagdating niya sa mansyon, pabalagbag niyang itinulak ang gate
at pumasok sa malaking pintuan ng bahay. Nadatnan niya si Maristela na tahimik na nakaupo sa may salas dahan-dahang umiinom ng saa habang binabasa ang isang magazine, tila walang anumang nangyari. "Nababaliw ka na ba, Maristela?" ang sigaw ni Renzo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng mansyon habang mabilis na lumalapit sa kanya. "Totoo ba ang narinig ko? Ibinenta mo ang bahay na ito? Paano mo nagawang ibenta ang tirahan ng pamilya natin nang hindi man lang nagtatanong sa akin?" Ibinaba ni Maristela ang kanyang tasa ng tsaa sa platito nang walang lumilika ng anumang ingay. Dahan-dahan siyang tumingala at tinitigan ang kanyang asawa ng may malamig at nakakapangilabot na katatagan. "Tirahan ng pamilya natin, Renzo." Ang merya at mabilis na tanong ni Maristela, ang kanyang boses ay may halong muling pagkutya. "Ang mansyong ito ay minana ko sa aking ama. Ito ay ari-ariya ng mga Villarreal. Kailanman ay hindi ito naging ari-ariya ng mga Alcaraz. At lalong hindi ito naging pamilya mo. Isa ka lamang bisita rito na masyadong matagal na nakitira. Asawa mo ako." Ang galit na sigaw ni Renzo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Maristela. "May karapatan ako sa lahat ng meron ka. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, sisirain ko ang buhay mo." Kapag hindi mo pinalabas ang pera iyon, sa matinding galit itinaas ni Renzo ang kanyang kanang kamay at mabilis na pumuwesto upang sampalin si Maristela. Ngunit bago pa man umabot ang kanyang kamay sa mukha ng kanyang asawa, dalawang malalaking lalaki na nakaitim na suit ang mabilis na lumabas mula sa pinto ng silid-aklatan. Mabilis na hinawakan ng isang bodyguard ang bisig ni Renzo at ibinaluktot ito sa kanyang likuran, habang ang isa ay humarang sa gitna nila ni Maristela. Ang mukha ay walang kaimit-imit at nakahanda para sa anumang marahas na hakbang. Napatigil si Renzo, ang kanyang mukha ay namutla sa matinding gulat at sakit habang pilit na kumakawala sa pagkahawak ng bodyguard. Hindi man lang nagbago ang posisyon ni Maristela sa sofa. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang bestido at ipinagpatuloy ang pag-inom ng tsa. "Pakawalan niyo siya," ang utos ni Maristela sa mga bodyguard. Mabilis na binitiwan ng bodyguard si Renzo na napahawak sa kanyang nasaktang bisig habang humihinga ng malalim, pabalik-balik ang tingin sa dalawang higanting lalaki at sa kanyang asawa. "Demonya ka, Maristela." Ang nanginginig na bulong ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng panggigipit at kawalan ng pag-asa. "Aalis ako sa bahay na ito, aalis ako at hinding-hindi na ako babalik sa'yo." Bahagyang ngumiti si Maristela, isang ngiti na walang kaunting init o awa, habang tumitingin sa malaking pinto sa kanyang likuran. "Huwag kang mag-alala, Renzo," ang malamig na wika ni Maristela habang itinuturo ang dalawang malaking bag sa tabi ng gate. "Naka-empake na ang mga gamit mo sa labas." Lumabas si Renzo na parang isang basang sisyo, at ang mabigat na pinto ng mansyon ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran, tulad ng pinto ng kanyang lumang buhay na tuluyan ng nagwakas. Matapos palayasin sa mansyon, pilit na lumipat si Renzo sa isang katamtamang hotel sa lungsod ng Pasay. Sa loob ng maliit na silid na yon, kasama niya si Doña Ofelia, na hindi tumitigil sa pagrireklamo tungkol sa kawalan ng aircon at sa mababang kalidad ng kanilang pansamantalang tirahan. "Tandaan mo, Renzo," ang pang-aral ni Doña Ofelia habang inaayos ang kanyang peking alahas. "Kailangang mapapaniwala mo si Maristela na totoong nagsisisi ka. Lumuhod ka kung kailangan. Kapag hindi mo siya napasama sa biyahe sa Palawan, mawawala ng saysay ang 50 milyong insurance policy na napirmahan niya. Kapag nangyari ang aksidente roon sa atin, mapupunta ang lahat ng pera." Nagpadala si Renzo ng daan-daang mensahe at bulaklak sa bagong opisina ni Maristela sa Villarreal Holdings. Lumipas ang 2 araw bago pumayag si Maristela na makipagkita sa kanya sa isang neutral na lugar, ang lounge ng isang kilalang hotel sa Makati. Nang magharap sila, nagpakita si Renzo ng matinding pagpapakumbaba. Yumuko siya, hinawakan ang mga kamay ni Maristela at nakiusap ng may mga peking luha sa kanyang mga mata. "Maristela, patawarin mo ako?" Ang pakiusap ni Renzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunyari. "Lagdilim lang ang paningin ko dahil sa stress sa kumpanya. Gusto kong ayusin ang pamilya natin.
Pakiusap ituloy natin ang biyahe sa Palawan para sa ating anibersaryo. Doon natin simulan muli ang lahat tayong dalawa lang. Tinitigan siya ni Maristela. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang kalooban. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling tila isang malinis na tubig na walang alon. Numiti siya ng bahagya, isang ngiting nagbigay ng yuwad na pag-asa kay Renzo. Sige Renzo, ang mahinang sagot ni Maristela. Gusto ko rin namang bigyan ng huling pagkakataon ang relasyon natin. Magkikita tayo sa airport sa Biyernes. Nang makalabas si Renzo, mabilis na pumasok si Maristela sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Ate Mateo Santos. Inabot niya sa abogado ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng nakatagong voice recording ni Doña Ofelia at Renzo, kasama ang mga kopya ng mga pekeng dokumento ng kumpanya. Nakahanda na ang lahat para sa National Bureau of Investigation, Maristela, ang ulat ni Ate Santos. At may natuklasan din ang ating pribadong investigador. Nag-book si Renzo ng 3 one-way ticket patungong Singapore para kay Danica at sa 2 bata. Ang flight nila ay naka-schedule sa Biyernes ng hapon, eksaktong oras ng inaasahan niyang pagbabalik mula sa Palawan. Kumislap ang mga mata ni Maristela sa matinding katuwiran. Ibig sabihin, balak niyang iwan ang kanyang sariling ina pagkatapos niyang makuha ang pera. Bago umalis sa kanyang lumang opisina noong gabing yon, nakakita si Maristela ng isang lumang nakatagong frame sa ilalim ng basurahan, ang litrato ng kanilang kasal 10 taon na ang nakalilipas. Tinitigan niya ang kanyang sariling mukha sa litra, tuang mga matang puno pa ng pag-asa at walang kalaban-laban na pag-ibig. Patawad, ang mahinang bulong ni Maristela sa kanyang lumang sarili habang dahan-dahang itinatapon ang frame pabalik sa basurahan. Hindi ka na muling magiging biktima. Nung gabing yon sa hotel habang nakatayo sa balkona, tinawagan ni Renzo si Danica. Ang kumikinang na screen ng kanyang telefon no ay nagpapakita ng e-ticket patungong Singapore at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kasakiman habang bumubulong sa kabilang linya, konting tiis na lang mahal. Pagkatapos ng trip sa Palawan, magiging bilyonaryo na tayo sa Singapore. Dumating ang araw ng Biyernes. Sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, nakatayo si Renzo sa gitna ng maraming tao, hawak ang 2 boarding pass patungong Palawan. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa malaking orasan sa dingding, habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa pagpindot sa kanyang telepo. Pang-15 tawag na yon kay Maristela. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Ang takot na nagmumula sa posibilidad na hindi matuloy ang kanilang biyahe ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib dahil kapag hindi nakarating si Maristela sa Palawan, mawawala ng sasay ang buong plano ng pagkuha sa insurance policy. Biglang yanig ang kanyang telepono ng isang pumasok na mensahe mula kay Maristela. Renzo, patawad. Hindi ako makakasama sa flight na yon. Nagkaroon ng emergency stockholders meeting sa Villarreal Holdings na kailangan kong daluan upang iligtas ang kumpanya. Mauna ka na sa Palawan, susunod ako bukas. Nalaglag ang panga ni Renzo sa matinding gulat at inis. Sumigaw siya sa kanyang sarili at mabilis na naglakad patungo sa isang pampublikong counter upang bumili ng tubig at baguhin ang kanyang booking. Ngunit nang ibigay niya ang kanyang pangunahing credit card sa cashier, ibinalik ito ng empleyado na may pag-aalinlangan. Sir, decline po ang card ninyo, ang mahinang wika ng cashier. Inabot ni Renzo ang kanyang pangalawang card at pagkatapos ay ang pangatlo. Subukan mo muli, imposibleng decline diyan. Sir, blocked po ang lahat ng cards ninyo mula sa issuing bank, ang muling sagot ng cashier. Habang nakatayo si Renzo na balisa at pinawawisan ng malamig sa harap ng cashier ang kanyang telepo, no ay muling tumawag. Ang pangalan ng accountant na si Teresa ang lumabas sa screen. Sir Renzo. Ang nanginginig na boses ni Teresa mula sa kabilang linya. Dumating po si Ma'am Maristela kasama ang mga investigador ng bangko at ang board of directors. Ipinakita niya po ang lahat ng ebidensya ng mga hindi otorisadong paglipat ng pondo. Ang lahat ng nahuhuling likidong ari-arya ng Alcaraz Builders ay ganap ng naisara at inilipat sa Villarreal Holdings. Wala na pong natitirang pera sa mga account ng kumpanya.
Naramdaman ni Renzo ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang mga tuhod ay panginginig habang napapahawak sa gilid ng counter. Sa parehong sandali, sa 30 palapag ng bagong gusali ng Villarreal Holdings sa Bonifacio Global City, si Maristela ay tahimik na nakatayo sa tabi ng malaking bintanang salamin. Dahan-dahan niyang hinahalo ang kanyang mainit na Earl Grey tea gamit ang isang maliit na pilak na kutsara, pinapanood ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kanyang mukha ay payapa, walang kahit anong bakas ng galit o takot. Ang bawat hakbang ng kanyang plano ay nagaganap ng may perpektong katumpakan, tulad ng mga gulong ng isang mahusay na orasan. Ate Santos? Ang mahinang wik ni Maristela sa kanyang abogado na nakaupo sa sofa. Siguraduhin mong nakahanda na ang mga tauhan ng NBI sa International Terminal. Nakahanda na ang lahat, Maristela, ang sagot ng abogado. Walang makakalabas ng bansang ito mayong gabi. Samantala sa airport, sinubukan ni Renzo na tawagan ang kanyang ina na si Doña Ofelia upang humingi ng tulong, ngunit umiiyak na sinagot siya ng matanda. Renzo, may mga tauhan ng korte na pumasok sa bahay. May dinala silang supina para sa akin at sayo para sa kasong syndicated estafa. Nasaan ka ba? Bago pa man makasagot si Renzo sa kanyang ina, pumasok ang isang tawag mula kay Danica na nasa Terminal 1 ang International Departure Area, kung saan nakatakda silang lumipad patungong Singapore. Sinalubong ng hysterical na sigaw ni Danica ang tainga ni Renzo mula sa kabilang linya. Renzo, tulungan mo kami. Hinarahan kami ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa departure gate. May hold departure order laban sa akin dahil sa mga illegal na transaksyon sa bank account ko. Huli na ang lahat, Renzo. Hinuhuli na nila ako. Habang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng airport ang anunsyo para sa huling tawag ng boarding patungong Singapore, napatigil si Renzo sa gitna ng maraming tao na papapalibutan ng sarili niyang mga kasalanan na dahan-dahang pumipikit sa kanyang paligid. Tumakbo si Renzo ng napakamabilis sa pasilyo ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ang kanyang damit ay gulo-gulo, ang kanyang pawis ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha at ang kanyang dibdik ay halos pumutok sa matinding takot habang sinusubukang marating ang Immigration Holding Area kung saan ginaganap ang pag-aresto kay Danica. Ngunit bago pa man siya makalapit sa salaming pinto ng security zone, 4 na matatangkad at armadong opisyal ng National Bureau of Investigation ang mabilis na humarang sa kanyang daanan. Renzo Alcaraz! Ang malamig na tanong ng nangungunang opisyal habang ipinapakita ang kanyang opisyal na badge. Tabi! Ang galit at pilit na sigaw ni Renzo sinusubukang makaewas. Hindi niyo ako pwedeng harangan. Wala akong ginagawang masama. Sa sandaling yon, dahan-dahang humawi ang mga tao sa pasilyo. Lumabas mula sa likod ng mga opisyal si Maristela, nakasuot ng isang napaka-eleganteng itim na suit, nakatayo ng matatag at may dalang hindi matitinag na dignidad. Sa kanyang tabi ay si Ate Mateo Santos na may hawak na isang opisyal na pulang folder na naglalaman ng warrant of arrest na nilagdaan ng Regional Trial Court Judge. Napatigil si Renzo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding gulat nang makita ang kanyang asawa. Ang buong paliparan ay tila nawala ng ingay habang nagtatagpo ang kanilang mga tingin. Maristela? Ang nanginginig na bulong ni Renzo. Biglang nawala ang lahat ng kanyang katapangan. Sa harap ng maraming taong nakatingin dahan-dahang lumuhod, si Renzo sa malamig na sahig ng airport umiiyak at nagmamakaawa. Maristela, pakiusap. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat ng ito dahil sa panggigipit ng ina ko. Si Mama ang may pakana ng insurance. Siya ang nagpilit sa akin. Nagdilim lang ang isip ko. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Tiningnan siya ni Maristela mula sa kanyang tayat. Walang kahit isang luha sa kanyang mga mata, walang galit o panginginig sa kanyang muka. Ang nakikita na lamang sa kanyang reaksyon ay isang malalim at hindi maabot na lamig. Huwag mong isisi sa iyong ina ang sarili mong kaduwagan at kasakiman, Renzo. Ang wika ni Maristela, ang kanyang boses ay narinig ng lahat ng taong nakapaligid sa kanila dahil sa linaw at katatagan nito. Ang bawat sentimo na ninakaw mo sa aking pamilya at ang bawat kasala ng ginawa mo ay may katumbas na taon sa kulungan. Doon ka magpaliwanag sa hukom.
Sa parehong sandali, inilabas ng dalawang babaeng opisyal, si Danica, kasama ang dalawang maliliit na bata. Nang makita ni Danica si Renzo na nakaluhod ang kanyang mukha, ay napuno ng matinding pagkasuklam. "Lumayo ka sa amin, Renzo," ang sigaw ni Danica habang umiiyak sa matinding galit. "Wala akong kinalaman sa mga illegal na transaksyon mo. Niloko mo ako. Sinabi mo sa akin na malinis ang perang yon." Tiningnan ni Maristela ang dalawang bata na umiiyak sa takot habang nakahawak sa damit ng kanilang ina. Dahan-dahang lumapit si Maristela sa kanila, inilabas niya ang isang malinis at mabangong panyo mula sa kanyang bulsa at inabot ito upang punasan ang mga luha ng maliit na batang babae. "Ang mga bata ay walang kasalanan, Danica," ang mahinang wika ni Maristela habang nakatitig sa nyantin ng kanyang asawa. "Ngunit ikaw alam mo kung kanino nanggaling ang bawat perang ginastos mo. Haharapin mo rin ang batas." Mabilis na ibinaluktot ng mga opisyal ng NBI ang mga kamay ni Renzo sa kanyang likuran. Ang malamig na tunog ng metal ng posas na nag-lock sa mga kamay ni Renzo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Habang itinutulak siya ng mga opisyal patungo sa labas ng airport, humarap si Renzo kay Maristela at sumigaw sa gitna ng kanyang desperasyon. "Hindi ka pananalo, Maristela. Walang ebidensya ang NBI laban sa ina ko. Hinding-hindi niyo makukuha si Ofelia." Sa parehong oras na dinadala si Renzo sa kulungan ng NBI, pumasok ang isang pangkat na mga pulis at investigador sa nirerentahang bahay ni Doña Ofelia sa Quezon City. Nadatnan nila ang matandang babae sa kanyang silid-balisa at pinawawisan habang sinusubukang sunugin ang mga peking dokumento ng seguro at mga resibo sa loob ng isang basurahan na gawa sa bakal. "Huwag kayong gumalaw," ang utos ng opisyal habang inaagaw ang mga kalahating natutupok na papel. Nang makita ni Doña Ofelia ang mga opisyal at ang mga kamera ng balita na naghihintay sa labas ng kanyang bahay, mabilis siyang humawak sa kanyang dibdib at pumatak ang kanyang mga luha. Humiga siya sa sahig, umiiyak at sumisigaw. "Ari ang puso ko. Inaatake ako sa puso. Huwag niyo akong hawakan si Maristela. Ang gumawa nito sa akin, pinapatay niya ang ina ng asawa niya." Ngunit ang doktor ng pulisya na kasama si Reid ay mabilis na lumapit at kinuha ang kanyang presyon ng dugo. Matapos ang ilang segundo, tiningnan ng doktor ang opisyal at umiling normal ang kanyang presyon, wala siyang atake sa puso. Wala nang nagawa si Doña Ofelia nang lagyan ng posas ang kanyang mga kamay sa harap ng mga reporter at kamera. Ang kanyang wad na sakit na ginamit niya sa loob ng maraming taon upang mangmanipula ay hindi na gumana sa harap ng patas na timbangan ng batas. Samantala sa detention center, pabalik-balik si Renzo sa loob ng kanyang maliit na selda paulit-ulit na humihingi sa guard na tawagan si Danica. Ngunit si Danica, na nakalabas pansamantala matapos maglagak ng piyansa sa tulong ng kanyang pamilya, ay tuluyan ng pinalitan ang kanyang numero ng telepono. Kinuha niya ang kanyang mga anak at ang kaunting natitirag pera sa kanyang personal na account at tuluyang nagtago sa malayong probinsya. Iniwan si Renzo na ganap na nag-iisa at walang kahit isang taong dumadalaw sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Villarreal Holdings, maayos na nilagdaan ni Maristela ang mga huling dokumento na nagtatapos sa pag-ira ng Alcaraz Builders. Ang lahat ng natitirang asset proyekto at kagamitan ng lumang kumpanya ay pormal nang isinama sa ilalim ng buong kontrol ng Villarreal Holdings. Nakatayo si Ate Mateo Santos sa tabi ng kanyang mesa, may hawak na panibagong set ng mga papeles. "Maristela, handa na rin ang charter para sa bago mong proyekto?" Tiningnan ni Maristela ang dokumentong nakahain sa kanyang tapat, ang opisyal na sertipiko para sa pagtatatag ng Kababaihang Matatag Foundation. Ang pundasyong ito ay nakatutok sa pagbibigay ng libreng tulong legal at edukasyong pampinansyal para sa mga kababaihang Pilipina na naging biktima ng pang-aabuso, pagtataksil at panggigipit sa pananalapi ng kanilang mga pamilya. Hawak ang kanyang mamahaling panulat. Dahan-dahang inukit ni Maristela ang kanyang lagda sa sertipiko. Walang alinlangan, walang takot, at walang halong pag-aalinlangan. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan ay nagpapakita ng isang panibagong simula ng isang babaeng nagtagumpay sa kanyang sariling pakikipaglaban. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa mesa,
pumasok ang kanyang sekretarya at inilagay ang isang kulay kayumanging sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ma'am Maristela, may dumating po mula sa Pasay City Jail. Ang ulat ng sekretarya. Binuksan ni Maristela ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang gintong susi, ang susi sa lumang safety deposit box na ginamit nila ni Renzo noong mga unang taon ng kanilang kasal. Kasama ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Renzo. Maristela, pakiusap dalawin mo ako kahit isang beses lang. May huling lihim ako tungkol sa aking ina at sa kumpanya na kailangan mong malaman bago ako humarap sa hatol. Tinitigan ni Maristela ang papel at ang susi. Dahan-dahan niyang itinapon ang susi sa drawer, habang ang piraso ng papel na may sulat kamay ni Renzo ay dahan-dahan niyang pinalabas sa kanyang mga daliri. Pinapanood itong mahulog sa ilalim ng basurahan nang walang kahit anong tugon. Lumipas ang isang taon. Sa malaking bulwagan ng isa kilalang hotel sa lungsod ng Mandaluyong, ginaganap ang unang taong anibersaryo ng Kababaihang Matatag Foundation. Ang silid ay puno ng liwanag at mga ngiti ng daan-daang kababaihang Pilipina, mga inang pinalayas sa kanilang mga tahanan, mga babaeng ninakawan ng sariling dignidad at mga biktima ng panggigipit sa pananalapi na ngayon ay nakatayo ng matatag dahil sa tulong legal at pondo ng pundasyon. Nakatayo si Maristela sa gilid ng entablado, nakasuot ng isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang likas na karangyaan at panloob na kapayapaan. Pinapanood niya ang isang dating biktima na ngayon ay masayang nagtataguyod ng sariling maliit na negosyo. Sa kanyang tabi tahimik na nakatayo si Ate Mateo Santos na may hawak na isang maikling ulat mula sa korte. Si Renzo ay nasentensyahan na ng 20 taong pagkabilanggo para sa syndicated estafa at falsification. Ang mahinang ulat ni Ate Santos. Si Doña Ofelia naman ay nananatili sa ilalim ng house arrest dahil sa kanyang edad, ngunit ang lahat ng kanyang ari-arian ay nailipat na sa bangko upang bayaran ang mga utang. At si Danica ay naiiwan sa probinsya, nagtatrabaho bilang isang simpleng tendera upang itaguyod ang kanyang 2 anak. Tumingin si Maristela sa malayo. Walang galit o kasiyahan sa kanyang puso nang marinig ang kapalaran ng mga taong nagtangkang sumira sa kanyang buhay. Ang bawat isa sa kanila ay umani lamang ng mga binhi ng kasakiman na kanila mismong itinanim. Inilabas ni Ate Santos ang isa pang dokumento. Ang Educational Trust Fund na itinayo mo para sa 2 anak ni Danica ay opisyal nang nagsimula. Makakapag-aral sila sa isang magandang paaralan nang hindi nalalaman na mula sa iyo ang tulong na ito. Bahagyang ngumiti si Maristela. Ang kanyang pagtulong sa mga batang yon ay hindi mula sa awa, kundi mula sa pang-unawa na ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kailanman dapat maging pusa ng mga walang kalaban-laban. Sa paraang ito, tuluyan niyang nilinis ang kanyang sariling buhay mula sa anumang bahid ng pait. Pagkatapos ng kaganapan sa Manila, lumipad si Maristela patungong Palawan. Hindi bilang isang biktima ng isang madilim na plano ng pagpatay, kundi bilang isang malayang babae na may hawak ng sarili niyang kapalaran. Nagtunggo siya sa dalampasigan ng El Nido noong hapon na yon. Ang hangin mula sa karagatan ay malamig at mabango at ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw. Naglakad si Maristela sa malambot at puting buhangin na kayapak at ramdam ang bawat patak ng alon sa kanyang mga paa. Pinakawala na ba niya ang galit? Oo. Pinatawad na ba niya si Renzo? Pinatawad niya ang nakaraan hindi upang palayain ang kanyang dating asawa sa kasalanan nito, kundi upang tuluyang palayain ang kanyang sariling puso mula sa tanikala ng put. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap muli sa taong sumira sa iyo, kundi ang paglimot sa kanilang kapangyarihan na saktan ka pa muli. Dahan-dahang kumuha si Maristela ng isang puting bulaklak ng kalachuchi mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito ng ilang segundo, inalala ang lahat ng sakit, ang mga luhang hindi niya pinalabas, at ang bawat gabi ng pagtitimpi. Pagkatapos dahan-dahan niyang inilagay ang bulaklak sa ibabaw ng malinis na tubig at pinanood itong dahan-dahang tangayin ng alon patungo sa malawak na karagatan. Isang malalim na paghinga ang inilabas ni Maristela mula sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang ganap na kalayaan.
Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi nagmula sa paghihiganti sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling tagumpay katatagan at hindi matitinag na dignidad. Humarap si Maristela sa malawak na karagatan na kang-iti. Habang ang hangin ay dahan-dahang humahap, los sa kanyang buhok na kahanda para sa isang bagong bukas na siya mismo ang may likha.